Parang yung taon napakabilis. Hallelujah. At napakalaga na makita natin na kung gaano kabilis ang pag-usad ng panahon. Ang daming tao, kahit mga Kristiyano, nahuhuli. Alam niyo yung habang umaagos, habang dumadaloy, hallelujah, ang panahon, maging ang buhay. Alam niyo kung gaano kabilis ang paglipas ng panahon. Dapat, alam niyo yung pagpabilis na pagbulusok ng ating mga buhay, nararanasan din natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. That's why we believe, hallelujah, na sa taong 2026, hallelujah, God is preparing us for something that is big. Sinong naniniwala doon ng taon ng 2026 na parating, may breakthrough na gagawin si Lord. Hallelujah. There will be alam niyo yung great move ng Panginoon. You see what is happening in our nation. Pag titignan po natin yan, what is happening in the realm of the Spirit, alam niyo, in the realm of natural, dito sa mga nakikita natin, God is realigning us. Nire-realign tayo ng Panginoon. Tingnan po niyo yung pong pinag-aralan po natin kanina. Kasi pag nakikita po natin yun, sometimes papansinin niyo yung nangyayari sa bansa po natin, yung tinuro kanina ni Madam Nora. Hallelujah. Our leaders, even the president, lahat ng mga nandyan na nakaupo, pinili yan ng Diyos. Walang hindi itinalaga ang Panginoon na hindi siya yung naglagay dyan. See, yung katungkulan po natin bilang mga Kristiyano, we have to pray for these people. Hallelujah. Hindi tayo yung, kumbaga, nang babash sa kanila. Hindi tayo yung, alam niyo yung kung ano-anong mga sinasabi natin na parang pinapalayas na natin itong, lalo na yung presidente. Alam niyo, pag titignan niyo yung social media ngayon, grabe, pag ikaw ay sasali doon, minsan pinapanood ko lang, binabasa ko lang yung mga comments ng mga tao, ikaw talaga mararamdaman, masasaktan ka sa mga nangyayari. Grabe yung mga nangyayari, paratang doon kung ano mga sinasabi. We do not know what is really happening. Dahil hindi natin alam kung sino yung talagang totoong nagsasabi ng katotohanan. Right? Sinong alam niya talagang totoong nangyayari? Sinong may kasalanan? Di ba? Hindi natin talaga alam because merong mga tao, kaya yung tinatawag po natin na kung saan talagang gusto lang nila na kung saan, hallelujah, sila naman yung umupo sa katungkulan. But we don't have the right kahit tayo po na kung saan, lalo na tayo po ng mga Kristiyano, nasasabi natin na bumaba na siya, bumaba na itong mga taong ito. It's the Lord Himself. Hallelujah, dahil si Lord ang nagtalaga sa kanila, si Lord din ang mag-aalis sa kanila kung panahon na. There is a season, a time for everything under the heaven. Tandaan po natin yan, may mga panahon yan. Nakita ninyo, dumating yung mga panahon, ang dami natin nakita. Diba? Yung mga leaders natin sa province lang natin, sa bayan natin, nakita natin how these people rules our government for how many years. Pero ngayon, nung tinanggal na sila ng Diyos, kahit anong gawin nilang pagbabalik, hindi na sila makakabalik. Hallelujah. Tandaan po niyo yan dahil si Lord lang ang nagtatakda ng mga panahon ng mga taong ito. Hallelujah. And we don't have the right. Hayaan na lang natin, ipag-pray na lang natin sila na, hallelujah, gamitin sila ng Diyos. Huwag natin silang husgahan. Sabi po ng salita ng Diyos, do not judge. Hello. Bakit? Sabi ng Lord, para hindi ikaw yung husgahan. There is only one judge. And there will be a time, hallelujah, na lahat tayo haharap sa Diyos. May mga kanya-kanya po tayong accountability sa Panginoon. Hallelujah. At alam natin yan, lahat tayo haharap, sabi ng salita ng Diyos, that each one of us will face the judgment. Hallelujah. And we will give an account for whatever things we have done in this life when we appear before God. See, tandaan po natin yan. Kaya dapat yung tignan natin, yung buhay natin.
Hallelujah. Kung anong klaseng buhay meron tayo. Dahil isang araw, lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And we praise God dahil napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. We believe, naniniwala tayo, lahat ng mga pinagdaanan natin, lilipas din yan. Hallelujah. Dumating nga lang tayo sa mga panahon na sometimes it's hard for us to move on. Gaya ng testimony ni Sister Miuna, nararamdaman natin yan. Hindi po tayo, alam yung parang superwoman. Lahat tayo, meron tayong mga time na nangihina tayo. Kahit sino yun yung nagpababa ng apoy, si Elijah. Sabi lang ni Elijah, magsasalita siya, kung talagang ako'y lingkod ng Diyos, bababa ang apoy mula sa langit. Hallelujah. And how God honored the word of this man. Bumababa ang apoy mula sa langit. Hallelujah. But you know what? There was a time in his life na sabi niya, gusto ko nang mamatay. Nanghina din siya. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, the prayer of a righteous man availeth much. Alam niyo kung sinong inilagay na example doon sa word na yon, sa verse na yan? It was Elijah himself. Hallelujah. At ang sabi po ni Santiago nung sinabi niya na si Elijah ay ganitong tao, sabi niya, he is also just like us. Hallelujah. Anong ibig sabihin? Meron din tayong kahinaan, meron din siyang kahinaan. Nanalangin siya sa Lord, Lord, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Hallelujah. Pero pag hindi pa na panahon, di ka kukunin ni Lord. Hallelujah, di ba? Hallelujah. Dumarating lang talaga yung mga panahon na talagang nangina tayo. There was a season of dry sa kanyang buhay. Pero tandaan po natin, panahon lang yan na dumadaan sa buhay natin. Pero pag tayo dumadaan dyan, tandaan mo kapatid, may gagawin si Lord sa buhay mo. You have to prepare yourself. Tingnan po natin itong verse na ito. Sabi niya, behold, tingnan ninyo, sabi po ni Isaiah, I will do a new thing. Gagawa ko ng bagong bagay. Hallelujah. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Hallelujah. Alam mo kapag ang espiritu mo hindi naka-align to the things that God will do in your life, hindi mo makikita yung sinasabi ni Isaiah. Hindi mo mararanasan yan. Why? There are people na kung saan talagang nakatalaga na maranasan nila sa kanilang mga buhay yung breakthrough, yung kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kanino kayang buhay yon na hindi ka papayag na ang Diyos walang gagawin sa buhay mo? See, there was a man in the Bible na sabi po ng man of God, tomorrow, sabi niya, babaha. Hallelujah, ng pagpapalas sa lugar na ito. Sabi ng taong ito, maniwala ako sa iyo. Hallelujah. Ang ganulukasan na katawan sa itawan kantunian to. Kahit buksan ng Diyos ang kalangitan, hindi magyayari ang sinasabi mo. Would you imagine when God opened the heavens? Tandaan po natin yan. Pag sinara ni Lord yung langit, walang blessing. Sabi ng taong ito, kahit buksan ng Diyos ang kalangitan, hindi mangyayari ang sinasabi mo. Sabi po ng man of God sa kanya, makikita ng iyong mata pero hindi mo matitikman. Meron tayong part, hallelujah, sa gagawin ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, you have your part. Hallelujah, for this breakthrough that God will do in your life. Ano yung part mo? Huwag kang tumigil na maniwala. Ang gano'n nananang mo yasing hangga po'y nagagawa. Katawan mani siya ak, walay gawan mo bilay ko. Katawan on sa binsensya, so sayan breakthrough. See, it's your part to believe. Ayan to o agani siya. Hallelujah, nanoon sabi so sa may blessing kaimbuasan, mangkalaw. Ni itanlaray totoo manuusilan ira.
Nagkaroon ng stampede, natumba yung taong ito. Namatay siya, dilat ang mata niya, nakikita niya pumapasok ang blessing sa bayan. Hindi niya naranasan, hindi niya natikman. Bakit hindi siya nanimala? Hallelujah. You have to believe when the Word of God, when the message is preached before your eyes. Hallelujah. You have your part. Lord, naniniwala ako dyan. Why? It is the Word of God. Hindi salita ng tao ito, salita ng Diyos. It shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness. This is the breakthrough that sometimes there are wilderness experience that we have. Hallelujah. Sabi ni Lord, sa wilderness na experience na yan, na buhay mo, si Lord gagawa ng daan. Hallelujah. Gagawa ang Diyos para dadaloy. Hallelujah. That rivers, hallelujah, it speaks not only, hallelujah, alam mo yung natural na rivers, it can also be a supernatural rivers. It was the move of God. It was the move of the Holy Spirit in your life. Hallelujah. Sabi ni John, hallelujah, out of your belly. You can feel that in your innermost being, in your innermost man, hallelujah, because where it God transfers, hallelujah, His message in your, hallelujah, that man inside of you, that spirit, hallelujah, because it is your spirit who can understand the Word of God. Why? Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, sometimes din natin naintindihan, anto-tanto tayo pipikas, ito na Madam Nora, hurararararabasande. Minsan nagtayo na tatalosan, but you know what? Just believe when you pray in the Spirit. Sabi po ni Paul, while you are praying the Spirit, it is your spirit that is talking to God. You're directly, hallelujah, have an access to your Heavenly Father. Mitutungtong ka dyan sa Diyos. Ang gano sa'y demonyo agto ka natalusan. Hello? Kaya importante dyan bilay tayo. Iyaanta tayo iratan niya pikakasi. We're not just only praying with our own understanding. Bakit? Sabi ni Pablo, limitado yung understanding natin. Hallelujah. Pero sabi rin niya, the Spirit bears witness. Hallelujah. Ito yung nagpapatuto sa atin. Hallelujah. And it will help us. The Spirit of God will help us with prayer. Hallelujah. That cannot be uttered with our own understanding, with the natural man. Hallelujah. Praise God. Sige, ituloy natin, anak. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Keep on declaring, Lord, pag nakikita mo hindi na maganda yung nangyari, Lord, this is not your plan for me. Hindi ito yung gusto mong mangyari para sa akin. Why? Ano yung gusto ng Diyos? His plan is to prosper you. Hallelujah. When things around you, nakikita mo na it harms your life, it harms your family, Lord, hindi ito yung para sa akin. Hindi ito galing sa iyo. Huwag mong tanggapin, hallelujah, dahil ang galing sa Diyos, hallelujah, bibigyan ka niya ng pag-asa. Hallelujah, hindi ka sasaktan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang nais ng Diyos sa iyo, kahit yung future mo, may kasigurunan. Hallelujah, maniwala ka lang sa Diyos. May katiyakan ang iyong, hallelujah, yung pag-asa mo sa Panginoon. Another verse, sabi niya dyan, He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi mo dyan sa katabi mo, nothing will be impossible for you. Hallelujah. As long as you have faith, sabi po ng Panginoon, nothing will be impossible for you.
Hallelujah. Lakaran po natin, may pananampalataya. Panginoon, mangyayari ito. Yung hindi mo nakikita ngayon, tuloy lang. Panampalatayanan mo lang. Hallelujah. Hindi mo lang makikita, mararanasan mo kasama ng iyong pamilya. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo? Minsan parang tinitignan mo yung sitwasyon. You're praying for your husband, you're praying for your son, you're praying for your family. Lord, kumilos ka, Panginoon. Gusto ko, Panginoon, makita na kasama ko ng aking pamilya na naglilingkod sa iyo. Sino ditong nananalangin? Because if you're not praying, it will not happen. Hallelujah. Agkulay pikasi, tanananang nang ko, ang ganang tigawang ko, agla na bago'y bilay tuya sawak. Hallelujah. Imbagamla. Sabi ng salita ng Diyos, according to your faith, it shall be done unto you. Kung ano daw yung pinapanampalatayanan mo, yun yung mangyayari. Yun yung tatanggapin mo. See? Hallelujah. Kahit alam mo yung ginagawa ng demonyo, see? Sometimes para bang nandoon ka sa isang area ng buhay mo na parang napakalabo ng dinadaanan mo. See? Para bang naglalakad ka, minsan pagpunta ka ng Bagyo, alam nyo pag bumababa yung fog, halos hindi mo makita yung taong kaharap mo pag talagang makapal yung fog niya. See, it seems like that. You keep on praying, pero nakikita mo na parang kasing labo ng fog na nasa harapan mo na parang walang mangyayari. But sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, nothing will be impossible for you. See? This is not my word. Salita yan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang gawin mo lang, Panginoon, maniniwala ako sa sinasabi mo. Pananampalatayanan ko ang salita mo. Just keep on believing. Hallelujah. Tanunang nangan tayo, sa ibilayin tayo, when we are close to our breakthroughs, alam nyo may mga pagdadaanan tayo sa buhay. Their experience, just like the Israelites, na dumaan sila sa tinatawag na wilderness experience. Walang shortcut. Going to promised land. Hallelujah. Hindi ganun kadali. Actually, sabi ng salita ng Diyos, kung talaga lang alam nyo yung time proper na sinasabi, they can reach the promised land 11 days. Bakit pinatagal ng Diyos 40 years? Hallelujah. Kasi kapag ang puso mo hindi nakahanda sa gagawin ng Diyos, it will break you. Hallelujah. Sometimes dumadaan tayo doon kasi pinoproseso ng Panginoon kahit yung emotional, hallelujah, na buhay natin, pinaprocess ng Lord. See, minsan, alam mo na, pag nandoon ka palagi na kung saan, andoon ka agad yung breakthrough mo, andoon ka agad yung blessing mo. Alam nyo, may mga tao na lumalaki ang kanilang ulo, hindi puso. Hallelujah. Nakita na natin yan nung pinagpala sila ng Diyos. Lumaki yung ulo, hindi yung puso. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, yung puso natin ang dapat lumalaki. Amen. Mas lalo po tayong nagmamahal sa Diyos. Mas lalo po tayo na kung saan tumutulong sa mga tao. Amen. Hallelujah. Bakit? Yun yung nais ng Diyos sa atin. Kung bakit, hallelujah, nais na iparanas ng Panginoon yung tinatawag natin na breakthrough na yan. Another verse, tingnan po natin ito. With your help, sabi niya, I can advance against the troop. With my God, I can scale a wall. Hallelujah. Ibang klase pag si Lord ang kumilos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Minsan yung tulong ng tao sa iyo, hallelujah, simple lang yung may tutulong ng tao, may hangganan yan. But with God's help,
Walang limitasyon pag si Lord ang kumilos. Amen. Hallelujah. Yung ini-expect mo, hallelujah, God can do beyond your expectation. Hallelujah. Pero pag ikaw ay nag-expect sa isang tao, maproprostrate ka. Hallelujah. Kasi minsan in-expect mo na, ito, alam ko na, ganito yung magagawa niya sa akin, pero darating yung time, maproprostrate ka. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, ang magtitiwala sa tao. Anong sabi niya? Hallelujah, mapapahamak. Ang tiwala dapat natin nasa Diyos. Hallelujah. Bakit? Cursed is every man who put their trust on men. Hallelujah. But blessed is the man, hallelujah, whose trust is in the Lord. Tiwala, magtiwala tayo sa Diyos. Sige, tuloy natin. Now to Him who is able. Somebody say, God is able. He is able to do immeasurably. When God moves, when God works, you cannot imagine, you cannot measure God's blessing. When He pour out His blessings on your life, kapatid, hindi mo kayang sukatin ang magagawa ng Diyos. You have to expect, you have to believe, hallelujah, this is my season of breakthrough. Hallelujah. See, sabi niya, the Lord of breakthrough. Hallelujah. Yan yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni David when God anointed David. That's why it's very important sa buhay natin that we have that anointing of God in our life. Bakit? Hanggat may anointing ka, walang sagabal na hindi mo kayang i-breakthrough. Because the Lord of breakthrough is with you. Hallelujah. He's the one who promises in His word, I will be with you. I will never leave you. Yan yung Diyos na nangako noon pa man hanggang ngayon sa kasalukuyan. Alam nyo yung Diyos na yan, yung pangako niya, hindi kailanman nagmimintis. Ginawa na niya, tinupad na niya yung kanyang pangako. Hallelujah, lakaran lang natin. We have all the pattern in the Bible. These are the people na kung saan sumunod sila sa Diyos, nanampalataya sila sa Diyos, nilakaran nila yung sinasabi ng Panginoon sa kanila, nakita nila kung gaano katotoo ang Diyos sa kanilang mga buhay. Meron na tayong pattern. If there is a pattern for breakthroughs, there is also a pattern na itong mga taong ito, hindi rin sila nagtakumpay. Why? Hindi nila nilakaran yung salita ng Diyos. See? Ipinapakita na sa atin ng Diyos. That's why sabi ng Panginoon, hallelujah, I have placed before you. Inilalagay ko sa inyong harapan. You have to choose. Nasa sa inyong pamimili. If you want blessing, obey the Lord. Hallelujah. If you want God's move, if you want to see the move of God in your life, hallelujah, nandoon ka lang palagi nag-aantay na kung saan, Panginoon, hindi ako titigil, mananalangin ako ng mananalangin. Bakit? Sabi mo, Lord, huwag akong hihinto. Bakit? May katugunan ang Diyos pag hindi tayo humihinto. Yung babaeng bano, binigyan na tayo ng example ng Panginoon. Sabi niya, lumapit siya sa isang judge. Yung judge na ito, walang takot sa Diyos. Pero yung babaeng ito hindi tumigil. Anong sabi ng salita ng Diyos? Yung judge sabi niya, dahil ang babaeng ito, hindi ako titigilan. Kukulitin ako ng kukulitin. Hallelujah. Say kwanto yan to, iter ko pala sa may kakarawan to yan bi. Say, antay ko na salita na Diyos siya katawan, no ayan tuot, ang gapoy takot to Diyos siya katawan, inter to sa may ustisya sa yan bi. Hallelujah. Aman ni kaya'y Diyos yung matagay, ang ating Ama na nasa langit, Diyos na napakabuti, Diyos na mahabagin, Diyos na punong-puno ng biyaya para sa atin. Hindi rin kaya niya gagawin yun para sa atin. Gagawin ni Lord. Huwag lang tayong mapagod, sabi ng salita ng Diyos, tumigil. Hallelujah, at manghinawa. Bakit?
In due time. Somebody say, in due time. Hallelujah. Antayin mo lang yung time na yan ni Lord sa buhay mo. Hallelujah. Bakit? Tingnan po natin ito. There are signs that you are very close to your breakthrough. Sign number 1, there is an increase of spiritual pressure. Sabi niya sa Ephesians, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. See, there is increase of spiritual pressure. Hallelujah. Tayo po nakakaranas po ng mga bagay na yan. See, when your breakthrough is very close, it's very near. Hallelujah. The enemy intensifies spiritual attacks and it weakens even your prayer life. Hindi mo ba nakikita yan na minsan ayaw mong manalangin? Hello? When you are very close to your breakthrough, yung atake ng kaaway, ganun din katindi sa buhay mo. Hindi ka niya tatantanan hanggang dumating ka na ayaw mo nang manalangin. Pag hindi ka na nananalangin, yung napakalapit na breakthrough mo na kapatid, lumalayo. Hello? Kaya the moment na nararamdaman mo yun, parang ayaw mo nang manalangin, Lord, hindi ako papayag na hindi kita maranasan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, He is my God. In Him will I trust. Sa iyo lang ako magtitiwala, O Diyos. Pag tayo po ay nananatili doon, doon din natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Doon din natin nararanasan yung breakthrough na yan. Why? We can only have that breakthrough when we are in the presence of the Almighty. There is no breakthrough pag wala dyan ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Bakit? Alam niyo po ba na tinignan ko yung ibig sabihin ng word na breakthrough sa Tagalog. Hallelujah. Ito po yung sabi niya, pambihirang tagumpay. Sabi mo dyan sa katabi mo, darating yung pambihirang tagumpay. At yung pambihirang tagumpay na yan, kilos lang ng kamay ng Diyos sa buhay mo. Dahil may mga nagtatagumpay, yung tagumpay nila hindi pambihira. Pero ikaw na anak ng Diyos, yung tagumpay na gagawin ng Panginoon, yung tao maa-amaze sa'yo. Sasabihin niya, pambihira yung pinagdaanan mo. Pero napagtagumpayan mo, bakit? Kasama mo si Lord. Hallelujah, dahil hindi ka tumigil. Kahit ang dyan ng kaaway, pinipressure ka niya. Hindi ka humihinto. Bakit? Alam mo, in the near future, nandyan na yung breakthrough parating sa buhay mo. Dinideklara ko, there will be a financial breakthrough in your life, in your family. Bakit? May gagawin si Lord. Hallelujah. May gagawin si Lord sa buhay mo. See, hindi yung nananalangin tayo na, Lord, gamitin mo ang ibang tao. Bakit gagamitin ng Diyos yung ibang tao? Kung ikaw ay kayang gamitin ng Diyos. See, you have to believe, Lord, kaya mo akong pagtagumpayin. Kaya mong pasaganain ang buhay namin. Kaya kanyang pasaganain, kapatid. Kaya lang yung panalangin mo, iba yung gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Nananalangin tayo minsan, parang mali yung dalangin natin. Lord, dinadalangin ko, hipuin mo yung puso ng taong ito na i-provide yung pangangailangan ng church namin. Paano ka i-bless ni Lord yung dinadalangin mo ibang tao? Bakit hindi mo idalangin yung sarili mo, Panginoon? Hallelujah. Sabi po nung isang pastor, noon nanalangin daw siya, bigyan siya ng Diyos ng mayayamang miyembro. Walang dumating na mayamang miyembro. 10 taon. Nanalangin siya, Panginoon, kung hindi mo ako bibigyan ng mayamang miyembro, payamanin mo ang mga miyembro ko. Pinayaman ng Diyos yung mga miyembro niya. Tumayo yung cathedral sa kanilang bayan worth 120 million.
Hallelujah. Is there anything too hard for the Lord? Hallelujah. Kung ginawa ng Diyos sa kanila, kaya ng Diyos na gawin sa buhay mo. Hallelujah. Ang gawin lang natin, manampalataya tayo sa Diyos, lakaran natin, obey the Lord. Kahit minsan napakahirap sumunod, hindi napakadali. Alam nyo ba yun? Sometimes you struggle in your giving. Why? It's not easy to obey God when it comes to our giving. Hallelujah. Minsan mas gusto mo pa na ibili ng mga damit mo, ng mga kailangan mo, instead na ibigay mo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Pero tandaan po natin, andito yung blessing din natin. When we obey God with our giving, nandoon yung mga breakthrough natin financially. Why? Bakit yung sabi ng salita ng Diyos, give and it shall be given back to you. Hallelujah. When God returns what you have given to Him, sabi niya, press down, shaken together, running over. Yung ibabalik ng Diyos sa iyo. Kaya walang bumabalik na ganun na umaapaw because you are not giving what is due to the Lord. And you're expecting that God, hallelujah, will do breakthrough in your life. Hallelujah. Kapatid, kailangan din natin na kung saan lakaran yung salita ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Strange setbacks and unexpected delays. Meron tayong mga inaasahan. And you know what? Minsan yung mga inaasahan natin na delay. We prayed for how many times? Yung mga panalangin na yan, dumating yung time na delay. Alam nyo ba na in the Bible, nanalangin si Daniel. In the book of Daniel, nanyan po, chapter 10, verse 12 to 13. He prayed. At ang sabi ng anghel ng Diyos, kinausap niya si Daniel, anong sabi niya? The moment that you set your heart to pray, that day, God has answered your prayer. Nung araw na yun, tinugon na ng Diyos yung dalangin ni Daniel, but it took him 21 days bago dumating sa kanya yung sagot. Bakit? Hallelujah. There are principalities in the realm of the Spirit that sometimes they hinder, they delays, hallelujah, not only the answer of our prayer, but even our blessings. Hello? There's a strange setbacks and unexpected delays. Alam natin ang kaaway, God introduces unusual obstacles to make progress look impossible. Yung progreso mo, parang nakikita mo na imposibleng mangyari. Your breakthroughs, it seems impossible for you. Pero tandaan po natin, hallelujah. Alam niyo, napakalaga, alam din natin yung tinatawag na spiritual warfare. Alam din natin yun when we pray. Don't just pray na, Lord, i-bless mo ang bayan namin, i-bless mo ang family namin. You know, sabi ng salita ng Diyos, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers of darkness in the heavenly places. Merong mga demonyo. Hello? Hallelujah. Ito yung ginagamit na kung saan hinahadlangan nila yung panalangin natin, sagot. Pero we praise God. Hallelujah. Dahil si Daniel, hindi siya huminto na nalangin. Alam niyo kung huminto na siya, wala na. Di na dumating. Inabot siya ng 21 days na nalangin bago dumating. Huminto ka na. Parating na sana yung panalangin na hinihingi mo. Huminto ka.
Nung hindi mo naranasan, uminto ka, parang wala yata, imposible, iba na lang, idalangin ko. Baka hindi yan yung kagustuhan ni Lord. Hallelujah. Napakadali po nating give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Huwag tayong, alam mo yung hallelujah. Tandaan po natin, these delays are meant to frustrate your faith and silence your declaration. But persistence unlocks victory. Hello. Hallelujah. We need to be persistent. Amen. Gaya ng babaeng balo, hindi siya tumigil. Pag tumigil ka, sabi mo yan sa katabi mo, pag tumigil ka, wala kang breakthrough. Hello? If you want breakthrough to happen in your life, continue. Be persistent. Amen. Tuloy lang. Hallelujah. See, sabi niya dyan, attacks on relationship and destiny helpers. Nilagay ko dyan si Joseph at saka si David. Kasi actually, hallelujah, there are people na kung saan these are called the destiny helper ng mga taong yan. Sila yung magdadala doon sa destiny nila. But you know what? Hallelujah, there was an attack on the relationship and destiny helpers. Hallelujah. And instead, alam niyo yung mga kapatid niya, na ito sana yung mga destiny, magiging destiny helper ni Joseph, pero sila yung mga kapatid na kung saan ginamit ng kaaway para ibinta si Joseph. Hello? Pero alam niyo po ba na doon sa sitwasyon na yan, hallelujah, nangyari pa rin na itong mga kapatid niya, they become the destiny helper for Joseph. Bakit? Alam niyo, sabi ni Joseph, at the end of the day, kasi yung mga kapatid niya, nalaman nila na yung kapatid na ibininta, yung kapatid na gusto nilang patayin, inihulog sa balon. Siya yung pinakapangalawa na makapangyarihan sa Ehipto noong mga panahon na yon. At nung malaman nila yon, natatakot sila baka magiganti si Joseph. Pero sabi ni Joseph sa kanila, ginamit kayo ng Diyos para dalhin ako ng Panginoon dito sa Ehipto para mangyari sa buhay ko yung plano at destiny na itinakda ng Diyos para sa akin. Oh, hallelujah. Di ba minsan may mga ganun tayo na pinagdadanan? See? Huwag tayong magalit, huwag tayo na kung saan ipanalangin yung mga tao ito, Lord, tamaan sana na makidlat itong mga tao. Huwag po mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bakit? Akala natin, minsan, yung demonyo, akala niya, ginagamit niya sila para hadlangan yung plano, yung destiny sa buhay mo. But you know what? It was God's orchestrated in your life. Amen. Hallelujah. Minsan akala mo, ito yung mga tao na akala ko tutulong sa akin. Nakatapos sana ako ng pag-aaral kung tinulungan nila ako. You know what? Sometimes God allows such situation like that. Bakit? Gusto ng Diyos tumayo ka sa iyong sariling paa at manalig sa Diyos. Hallelujah. Na kaya kanyang pasaganain, kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang pagtagumpayin. Amen. See, alam niyo yung sabi ni Abraham, hallelujah, sa isang hari, sabi niya kasi, binibigyan siya nung tinulungan ni Abraham yung hari ng Sodom at Gomora. Alam niyo yung nangyari doon? Hallelujah. Nagtagumpay si Abraham, binigyan siya ng hari ng napakaraming regalo. Pero hindi tinanggap ni Abraham. Hindi dahil ma-pride si Abraham. Sabi ni Abraham, baka isipin mo kung bakit ako sumagana ay dahil sa tulong mo. Sumagana ako, pinagpala ako dahil sa Diyos. Hello? Yun dapat yung mindset natin. Amen. Hallelujah. Huwag tayong matakot pag nararanasan natin yan. You have to believe parating na yung breakthrough ko. Amen. Temptations that pull you back to old habits. So yan yung mga temptation na dinadala ng kaaway. Yung bang hihilain ka niya, ibabalik ka niya doon sa dati mong ginagawa. Hallelujah.
kailangan mong tumayo. Kailangan mong manampalataya. Kailangan na kung saan sabihin mo, hindi para sa akin ito. You need to take a stand. Hallelujah. Be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Bakit? Hindi natin mapagtatagumpayan kung wala si Lord. Sabi niya, so humble yourself before God. Hallelujah. Darating tayo sa point na kung saan hindi natin kakayanin yung mga temptation na yan. But you need to humble before God and say, God, I cannot do it alone. Hallelujah. At ang napakagandang gawin natin, when we are facing such temptations, tumakbo tayo. Don't just pray, Lord, ilayo mo ako sa tuksong ito. No. Tumakbo ka, gaya ng ginawa ni Joseph. Hello. Ang gano ng labos la. May asawa ng Putipar, darapan to, batik. Bakit? Hallelujah. Alam mo pag na-tempt ka, hello, patibong yan ng kaaway para mawala yung breakthrough mo. Nung tumakbo si Joseph, hallelujah, dami pang pinagdaanan, dinala siya, pinakulong nung babae, pinakulong nung ni Putipar, dahil sa kasinungaling ang babae, nakulong siya, pero hindi nila alam, hallelujah, doon din sa kulungan, ino-orchestrate ni Lord, hallelujah, yung destiny na kung saan napakalapit na sa buhay ni Joseph. Gumawa siya ng kwento doon, may mga nakakulong na nagkaroon ng mga panaginip, and Joseph interpreted their dreams. Nangyari lahat yon. Hallelujah. Hanggang dumating yung time, binigyan ni Lord ng panaginip yung hari. And no one can interpret that dream except Joseph. Hallelujah. May mga pangyayari na mahirap ipaliwanag, pero kilos lang ng Diyos. Amen. Antayin mo lang. Sabi mo dyan sa katabi mo, antayin mo lang yung kilos ng Diyos. See? Hallelujah. Emotional weariness and the desire to quit. O diba? Sino hindi nakaranas yan? Napagod. Gusto nang tuminto. Lord, ayoko na. Pagod na ako. Wala naman silang ginagawa eh. Hallelujah. Minsan inaantay mo yung ibang tao. Ikaw yung inaantay ni Lord. Hallelujah, na gumawa. Huwag lang tayong tumigil. Sabi po ng salita ng Diyos, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Hello. Hallelujah. Agtayo ko nun nakakasawan niya manggaway maong. No antam yatay gagawan mo para Diyos. No antam yatay gagawan mo maong. Ituloy mo labat. Hallelujah. Again, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. I want you to stand up with me. Hallelujah. Just thank God. Hallelujah. Dahil nakita natin, alam natin, pag nakikita mo itong mga sitwasyon na ito sa buhay mo, alam ng demonyo, malapit ka na sa breakthrough. That's why he's hindering, he's doing his best para pigilan yung breakthrough na parating sa iyo. Hallelujah. Be like Joseph. Kahit si David, alam niya na napakalapit na siya sa kanyang breakthrough to be the king of Israel. Sabi ng kanyang mga tauhan, maring itinalaga na ng Panginoon na ikaw yung pumatay kay Haring Saul. Kasi binigay na niya sa iyo, pwede mo na siyang patayin and you will become the next king of Israel. Hallelujah. Pero hindi ginawa ni David yun. Bakit? Alam niya may panahon si Lord na hindi niya kailangan gumawa ng dahas para siya maging hari. When God moves, tandaan po natin,
Si Lord ang kumilos sa buhay mo. Alam mo at alam mo sa sarili mo, hindi mo kailangan gumawa ng mali. Hindi mo kailangan na kung saan mag-harm ng tao. Just like David, sabi niya. Bakit? He knows. Alam niya na si Saul, he was anointed by God. Kung meron man siyang mali na nagawa, sa Diyos lang siya mananagot at si Lord lang ang pwedeng magtanggal sa kanya. At si Lord ang magdadala din sa kanya sa destiny niya to be the King of Israel. Maaring may parating ka ng promotion. Just wait. Doon sa timing ni Lord. Don't do any move na kung saan merong mga taong masasaktan. Hayaan mo na si Lord ang kumilos at makita ng mga tao that it was really God who appointed you for such a time like this to be on that position. Just keep on praying. Believe God. Hallelujah. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami ng mga setbacks, ang dami na kung saan mga delays na nangyari, mga blessing na inaasan mong parating. Pero God knows your heart. Hindi ka kailanman huminto. Hindi ka kailanman nawalan ng pag-asa sa Diyos. Alam ng Panginoon niya. Hallelujah. And I tell you this morning, pag ang puso mo ay totoo sa harapan ng Diyos, just like Joseph, hallelujah, ano man ang pagdaanan mo, not even prisons will hold you back from the coming breakthroughs that God has appointed for you. Antayin mo yung kamay ng Diyos. Hallelujah. Because it was only the hands of God can make that possible in your life. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mawala ng pag-asa kay nakikita natin parang walang nangyari. No! It was only a lie of the enemy. Tandaan po natin, hallelujah, sa likod ng mga makakapal na ulap, minsan napakadilim din natin makita kagandahan ng kalangitan. Meron at merong liwanag na sisina. Merong liwanag na parating. It's just like your breakthroughs. Behind every circumstances that we're facing in this time, God's breakthrough is very close. Napakalapit mo. Huwag ka lang tumulo. Panginoon, tinatas ka namin. Dinadakila ka namin, O Diyos, O God. Nakita mo ang pinagdaanan namin, Panginoon, sa matagal na panahon, many years, O God. And sometimes, Lord God, dumarating kami sa point na sasabihin namin, Lord, ayaw na namin. Ayaw na namin. But God, hallelujah, nilalagay mo pa rin sa aming mga puso that fire, O God, na kailangan din namin, Panginoon, magpatuloy. Kailangan namin, O Diyos, tumayo. Kailangan namin muli, Panginoong Diyos, bumangon. I am praying for these people, O God, na nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Ako'y naniniwala na ngungusap ka, Panginoon, sa kanilang mga puso, O Diyos. Lord, tulungan mo sila. Huwag mong hayaan, Panginoon, na sila'y madaya ng kaaway. Huwag mong hayaan na sila'y tuluyang manghina, mawalan ng pag-asa at tiwala sa iyo. Dinadalangin ko, Panginoong Diyos, O God, ang kanilang pagbangon. Muli, Panginoong Diyos, O God, hallelujah, ang kanila, Panginoong Diyos, patuloy na titingala sa iyo, Panginoon.
At patuloy na aasa, Panginoon, patuloy na mananampalataya dahil pangako mo, Diyos, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. God, I am praying for that kind of a spirit, oh God, to be upon your people, oh God. Hallelujah. Dahil ako'y naniniwala, oh God, breakthroughs are coming, oh God. Blessings are coming, oh God. We're praying and we're asking the move of your Holy Spirit upon every heart, oh God, who are here this morning, oh God. Kumilos po kayo, Banal na Espiritu, sa aming mga puso. Muli po ninyong pagalapin. Muli po ninyo, Panginoong, na pag-apuyin, o Diyos, ang aming mga puso na naglilingkod sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, na wala ni isa man ang hindi makaranas, Panginoon, ang Diyos ng kilos mo. But I pray, O God, that every family, Lord God, will experience that breakthrough, God. In the name of Jesus, God, I speak your word, oh God, hallelujah. No weapon formed against us will prosper, oh God. Yes, Lord, hindi magtatagumpay anumang hadlang na gawin ng kaaway. We rebuke and we destroy every lies of the enemy in the name of Jesus. In the name of Jesus. We destroy every stronghold, oh God. We break every yoke, oh God, hallelujah, right now of the enemies, oh God. In the name of Jesus, I pray and I speak healing, oh God, to every, hallelujah, physical body right now, oh God, na nakakaranas ng karamdaman, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Heal, oh God, according to your word, oh God, that by your wounds we are healed. Hayaan mo na magtagumpay ang buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Yung tagumpay na galing sa iyo. Dahil alam namin, pinakamasarap na tagumpay yung mga galing sa iyo, Lord God. That's why we're waiting, God. Hallelujah. Yes, Lord, we're waiting for that victory. We're waiting for that breakthroughs. Hallelujah. The move of your hands, the move of your Holy Spirit in our life, O God. Oh, Rabashanda, Rabakaya, Rabasanda, Rabakaya, Rabashanda. Thank you, Lord God, as we lift up our hands before you, O God. As a sign of our surrender, O God. As a sign that we are humbling ourselves before you. God, I pray, take full control, O God, of our life. Take full control, O God, of our situation, of our families, O God. We entrust everything in your hands, O God. Lord, according to your will, according to your plan, according to what you have purpose in our heart, oh God. Do it in your time, oh God. Because the best time is your time, oh God. The best season, oh God, is your season, oh God. That's why I pray, oh God, prepare our hearts, oh God, to anticipate that season when the Spirit of God will move upon our lives, Lord. And Father, we will never forget, oh God, to give all the glory, to give all the highest praise and honor. Hallelujah, because Lord, you deserve all these things, oh God. Salamat, Panginoon. Prepare our hearts. Prepare this church, oh God. And we thank you so much. Use our life, oh God, for the glory of your name. We thank you, Jesus. And at this point in time, oh God, we ask, Lord God, that you may bless also the symbol of your body and your blood. As we partake this communion, oh God, manifest what you have done on the cross of Calvary. The victory, oh God, hallelujah, that was occurred on that cross, oh God. Lord, make it happen, oh God, in our life. May all the blessings, oh God, will give honor and glory to the most precious name of your Son, Jesus Christ, who gave himself to redeem us and to give us life. Thank you, Lord.